العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, una-una ko tayo po ay humingi ng pamanay dahil medyo na-late po tayo. No? Okay, sa mga hindi pa niya siguro na nalalaman tungkol sa ating schedule ay medyo may nabago. Bali, mayroon po tayong binago ng konti kasi yung oras po natin para hindi tayo kumbaga parang inaabol. Dati-rati 9 o'clock tayo nagsisimula. Opo. Ngayon 9:15 na kasi mayroon tayong programa sa labas. Nagtatapos po kami ay 8:30 minsan. Okay. Tapos yung biyahe baka para hindi tayo nalilate kaya ginawa po natin 9:15 kahit pa paano hindi tayo masyadong nalilate. Kaya natin po binago yung 9 o'clock, ginawa po natin 9:15. Okay. Alhamdulillah, bali ngayon po dahil ang ating pong paksa ngayon ay patungkol sa Arabic lesson po no, sa mga beginner. Kung matatanda niyo po, medyo na ano tayo, nakailang lesson. Pero dahil bakasyon tayo ng ilang parang dalawang linggo yata, hindi tayo nakapag-aral. Ngayon, balik-aral po tayo sa ating mga naunang lesson. Depende po sa ating oras. Balik-aral po tayo sa unang lesson, pangalawang lesson, at sa kung makakainan ng ating oras sa pangatlong lesson ay gagawin po natin, okay? 1, 2, hanggang 3 po, inshallah. Okay. Bali, ano po sa mga bago po sa atin, hindi pa nila masyadong nakuha yung Arabic alphabet, kaya po tayo nag-separate ng isang araw sa Lunes. Special po to sa mga baguhan, sa mga hindi pa masyadong kumbaga nasasaulo ang Arabic alphabet. Opo. Bali, yung Tuesday at saka Wednesday, yun po ang schedule para sa mga advanced na natuto na magbasa ng Arabic. Kaya nagbabasa po tayo ng Quran. Suratul Al-Imran, ngayon ang binabasa po natin. Okay, so balik-aral pa rin tayo. Ang pagbabasa po ng Arabic o sa Quran, basta maisaulo po natin yung Arabic alphabet, tiyak po na gagaling at kagaling po tayo. Madali po sa atin na matutunan po natin yung mga susunod na mga lesson natin. Napakadali yan kapag isaulo po natin ang Arabic alphabet. Kaya lagi po nating idinidiin po sa ating mga kapatid na mga baguhan, itinuturo sa kanila na maisaulo nila ang Arabic alphabet muna dahil habang hindi po nila na isasaulo, siyempre nandun pa rin yung medyo nahirapan po sila magbasa, mahirap sa kanila kilalanin po yung mga Arabic alphabet. Pero sa oras na maisaulo nila, napakadali po yan, inshallah. Sabihin po natin na may mga konting nababago, halimbawa kapag na magkakadikit yung mga letra, may mga nababagong anyo, at mayroon ding mga letra na hindi po nagbabago. Okay, kaya sa ating pong pagbabalik sa mga unang lesson po natin, kung hindi po natin nakukuha ng mahigi, ito po, bumabalik tayo para naman makuha po natin. Inshallah, okay. Sa lesson 1 po tayo muna magbabalik-aral. Ang ating lesson 1 po ay tungkol sa Arabic alphabet. Opo. Ngayon, hindi katulad sa una na isa-isain po natin yung mula alif hanggang sa ya na may kasamang mga translate na English. Ngayon, hindi. Kasi parang balik-aral, kumbaga, isasamaris po natin. Okay? Una po, itong unang lesson natin sa lesson 1. Ito, Arabic alphabet, yan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha,
fa, dal, dal, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ha ya. Dapat ang nauna hamza, di ba? Kasi nagkabaliktad yung inilagay natin sa ano po. Hamza, yan. Ha, hamza, ya. Yung hamza, minsan yan, nakikita po natin sa ibabaw ng alif. Minsan, nakikita po natin yan sa ilalim ng alif. O di kaya sa baba ng alif. Opo. Minsan, nakikita natin itong hamza sa waw. Dito po lumalagi minsan sa waw. Minsan, nakikita po natin yung hamza sa ya. Minsan, lumalagi siya sa ya. Sa oras na ang hamza ay lumagay sa alif, tinutukoy pa rin ay alif pa rin. Letter A pa rin yan. Pag lumagay siya sa waw, automatic pa rin yan, letter A pa rin yan. Kapag lumagay po siya sa ya, automatic yan, A pa rin yan. So, ibig sabihin, kung saan po natin makita itong hamza, itong tinutukoy natin hamza, no? Ay automatic yan, ay A pa rin po yan. Opo. Kaya pag separate po siya, tinatawag na hamza. Opo. Pero kapag nailagay natin sa mga litra na nabanggit natin, yun, automatic yan. Kung may bawel po, halimbawa patha, a, kung halimbawa ang bawel ay kasra, e, kung ang bawel ay dhamma, ay o. Okay? Okay. Alam ko po, yung mga iba dyan na kabisado nila po itong Arabic alphabet. Okay. Kaya sabi ko, isa-summarize natin dahil meron tayong mga lesson na gusto nating marating kagad at maabot inshallah. Ito yung lesson 1. Okay, meron tayong exercise. Yan, literang mim, literang ya, literang kaf, literang ain, literang po, literang waw, literang fa. Okay. Sino pong volunteer sa atin? Banggitin itong 7 litra. Kahit sino po sa atin, volunteer. Sinong volunteer po dyan? Pwede magsalita. Sino po sa inyo na volunteer, na babasahin po niya yan, babanggitin niya yung mga litra? Para din sa mga hindi pa naisa sa ulo, para mas lalong niyang maisaulo. Sino pong volunteer na babasahin niya po itong mga litra na 7? Ako na lang, Ustad. Sige po. Okay, magsimula po tayo. Anong litra ito? Mim, Okay. ya, Okay. kaf, Okay. ain, Okay. ta, Okay. waw, Okay. fa. Okay. Jazakallahu khairan. So, ibig sabihin si Sister Amina po ay sigurado na isaulo niya po ang Arabic alphabet dahil yan po ay magkakabaliktad, hindi po yan magkakasunod pero nababanggit niya lahat. Okay. Next, magpapatuloy pa rin tayo. Babasahin ko muna tapos isa sa atin ang mag-uulit inshallah. Ayan, literang sad, literang ra, sa, sin, ba, dal, ha. Okay? Bukod kay Sister Amina, sino pang volunteer dyan? Bukod kay Sister Amina. May pangalawang Amina rin dito. Sino po? Okay, baka busy po tayo. Okay, so magpapatuloy pa rin tayo ha. Ayan, yan si... Okay, volunteer kayo. Sige po, basahin niyo po. Sad, Okay. ra, pa, sin,
O, teka po. Ba, Ano to? Dito tayo muna sa, saan ba yun? Okay. sa, sin, Okay, ano to po? sad, Okay. ra, Okay. ta, sin, Okay. ba, Okay. dal, ha. Mashallah. Okay, ganun din si sister. Ano pong pangalan natin sa Islam? Nakaligtan po natin. Si Jenna po, Jenna. Janna, si sister Janna. Okay. Janna, siguro po narinig po natin, alhamdulillah. So, ibig sabihin na kahit na magkakabaliktad, hindi magkakasunod, ay nababanggit niya pa rin ang mga katawagan po sa mga letra. Okay? Magpapatuloy pa rin tayo. Yan, letrang ha, qaf, lam, ghain, dha, dad, nun. Okay. Mayroon po bang mag-volunteer bukod kay Janna at saka si Amina? Ustad, Assalamualaikum. Amina po ulit. O si Amina, pangalawa. Sabado. Okay. Ito po. Ha, Okay. Next. kaf, Okay. lam, Okay. gain, Okay. ta, Okay ulit. ta, May tuldok. ta, Yan. Yan ay udwa. Udwa. Yung walang tuldok, yung pa. Okay. Ito ay udwa. Next. va, Okay. Next. nun, Okay. Jazakallahu khairan. Magpapatuloy na tayo rin. Okay. Litrang shin. Litrang ta. Litrang zay. Litrang alif. Litrang zal. Litrang jim. Litrang hamsa. Litrang fa. Okay. Bali, ang bago po sa atin ay si Sister, si Charity Ann, at saka si Vicky po. Nakalimutan po natin ang pangalan nila sa Islam. Kasi meron silang binigay yata ng mga pangalan. Teka, tingnan ko muna. Okay, si Vicky po, no? Wala po kayong binigay na pangalan mo sa Islam. Wala ba kayong napili na katawagan sa Islam? Ano po? Si Vicky, wala, no? Si Charity po, ano yung ibinigay na pangalan? Si Dim, no? Dim, parang inang katawagan sa kanya. Ah, si Amina, si Janna, teka muna. Sino pa yun? Amina rin, Amina rin si Amina. Okay. Magpapatuloy po tayo sa litrang sa lesson 2, no? Automatic yan, exercise kagad, no? May mga bawel po na nakalagay. Okay, so basahin ko muna tapos volunteer kung sino mang magbabasa rin. Amin na, mabilis kasi wala po yung mga bawel, walang mga long bawel. Yan po ay mga short vowel na nakalagay. Puro yan short vowel. Kapag sinabi short vowel, walang mad na alif at walang mad na ya at walang mad na wow. Pag binasa po natin, ay kailangan mabilis. Liban kung may mga mad, alimbawa mayroong mad alif, mayroong mad ya, mayroong mad wow, doon po tayo magbibigay ng tinatag na mad na prolong. Halimbawa, 2 segundo, 1 segundo na hinto tayo, yun tama ang pagbigas doon. Okay, ngayon, dahil ito ay lesson 2 na may mga bawel pero short vowel, hindi long vowel, kaya pag binasa natin yan na may mga bawel, mabilis. Halimbawa, patha, kasra, at saka patha. So, dalawa lang bawel, patha, kasra. Wala pang dhamma. Okay? Kaya, amina, mabilis. Amina. Pag binasa natin, amina. Pag binasa mo, amina. So, mali dahil siyempre nilagyan mo ng
mad, kumbaga. Okay? Pangalawa, baligha. Baligha. Yan, kasi siyempre wala pong mad. Tauraka. Tauraka. So, puro yan patha. Bilis, di ba? Thaminu. Yan, mayroong dhamma. Yung no ay dhamma. Kaya yung kasra, mi, yung patha ay sa. Kaya thaminu. Thaminu. Jama'a. Lahat po yan patha. Jama'a. Yan. Ayan, mayroong dhamma sa gitna, yung so, kaya hasuna. Hasuna. Ayan, mayroon ding dhamma, dalawang patha. Khabaru. 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 Okay? Sino pang volunteer na magbabasa muna rito bago tayo magpatuloy? Ustad. Okay. Sige po, magsimulan na. Si Jan na. Aminu. Pakiulit. Aminu. Amina. Amina. Okay, next. Amina. Baliga. Next. Saraka. Next. Taminu. Taminu. Next. Jama'a. Next. Jama'a. Hazuna. Hasuna. Hasuna. Okay, tama. Next. Hazuna. Kabaru ay. Kabaro. Okay, jazakillahu khairan. Okay. Bilang pagpapatuloy po. Okay. Next. Yan. Dakhala. Zakiya. Rajula. Zulafa. Saminu. Shakura. Sadaka. Ayan, sadaka. Okay, next. Sino po ang volunteer na magbabasa? Sino pong next? Wala, Ustad. O, sige po. Ustad. Okay. Dahala. Okay. Next. Down. Saan po tayo? Baba, dito tayo sa baba. Baba. Jakia. Tama. Rajula. Next. Dolafa. Zulafa. Jolafa. Next. Samino. Next. Shakura. Next. Sadaka. Sadaka. Okay, jazakillahu khairan. Hindi pong pagbabasa. Okay. Shakira, teka muna. Sino ba yung nagbabasa namin? Para inalam po natin kung sino ang nakakabasa ngayon. Amina. Okay. Okay. Next. Dhaminu. Tarufa. Dhalimu. Amiya. Ghafara. Pariqa. Qubila. Ayan. Okay. Next. Sino pong volunteer na magbabasa? Sino po yung next na volunteer? Ustad. O sige. Di ba kanina nagbasa ka o hindi pa? Nagbasa po. Nagbasa. Yung hindi pa nakapagbasa, sila yung hintay natin muna. Baka may magbo-volunteer sa kanila. Okay. Ilang magbo-volunteer? Okay. Kung ganun po, teka, sino yung... Ayan. So dahil walang magbo-volunteer, pwede ka umulit.
Okay, dyan na. Pakibasa po yan. Samino. Pakiulit. Samino. Yan ay domino. Domino. Ay, Damino. Okay, next. Damino. Saraka. Pakiulit. Saraka? Hindi. Saroka? Parufa. Ay, tarupa. Parufa. Next. Tarupa. Ah, da. Diyan ako na-study, diyan sa dalawa. Yeah. Dali, no? Domino. Pakiulit. Dali, no. Wali mo. Yan. Wali mo. Next. Dali. Wali mo. Yan. Next. Yami. Pakiulit. Yamino. Anong litra sa una? No. Yami. Anong litra itong una? Litrang? Gain. Litrang? Litrang ain. Gain. Litrang Ain. ain. Okay. Litrang ain. Litrang ain. Mino? Amia. 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 Amin. Amia. Yan, Okay, Amia. Next. Kapara? Ay, tama. Gapara. Next. Para ka? Hindi. Ano tong litra sa una? Litrang? Parika. Tama. Farika. Litra. Farika. Okay. Next. Ano ba yan? Una, start. Litrang kaf ang una. Kobala. Ang litrang ba ay kasra. Kobila. Bila. Okay. Jazakillahu khairan po sa inyong pagbabasa. Ustad, nalilito ako dyan sa Ustad, dyan sa, ano ba yan, Sada? Yung number 2 at saka number 3, yung una. Okay. Itong number 2, walang tuldok, kaya pa. Sa baba, may tuldok, kaya dua. Kaya ito, pa, rufa, ito, dua, limo. Dua. Pag may... At saka yung Ustad, yung gain at saka ain. Ain. Paano ba Malinaw po ang gain. Tandaan po natin, may tuldok, ang gain. Pag walang tuldok, ain. Yan, kaya ain, walang tuldok, gain, wala pong may tuldok ang gain. Okay, so bilang pagpapatuloy po, hinabol po natin na makarating tayo sa lesson 3. Okay, okay, baka last dito na exercise sa lesson 2. Yan, kasura, la'inu, mithalu, nasara, wakila, haraba, yasura. Ay, excuse mo na. Ayan. Okay, so tawagin natin si Vicky po. Ano pong pangalan natin sa Islam? Wala po kayong napili na katawagan po, si Vicky. Vicky po, baka mayroon kayong binigay na katawagan po. Ustad? Kayo po, mayroon ba kayong pangalan na pinili na katawagan po? Vicky. Opo, Vicky, wala po ba kayong napili na katawagan bilang isang Muslim? Wala. Okay. So, mananatili pa rin na Vicky, ha? Okay po. Kaya nito basahin para kayo na naman ang mapakinggan namin, inshallah. Oo, kaya ba natin? Basahin? Opo. Try. Okay, sige po, i-try natin para masanay po tayo. Ito po muna. Kasura. Masyaallah. Laino. Masyaallah. Mitalu. Masyaallah. Next.
Misalo. Okay, ito next. Nasara. Mashallah, next. Wakila. Mashallah, next. Haraba. Mashallah, next. Yasura. Mashallah. Matanong ko lang, si Sister Vicky ay siguro bago kayo, di ba, kailan po kayo nag-embrace? Oo. Nung 2 weeks ko lang kinuha yung shahada ko. Mashallah. So ngayon, magaling ka na magbasa ngayon na, mashallah. Siguro binigyan mo ng oras at pinukusan mo. Kaya ngayon, umabol po kayo, mashallah. Okay? Jazakallahu khairan. Ipagpatuloy mo yan para mas lalo po kayong gumaling, inshallah. Okay, ngayon, parang ano tayo sa lesson 3, pero automatic yan exercise dahil ito ay balik-aral. Para sa susunod, lilipat po tayo kaagad sa lesson 4. No, lesson 4. Ngayon, bali sa exercise 3, parang lesson 3, ito ay prolong, mga long vowel. May mga vowel na kung saan mad, kung tawagin mad, mad alif, mad waw, mad ya. Yan ang tatlong mad na tinutukoy na mad asli o mad tabi'i. Kumbaga, pag itinanong sa atin, ano ba yung tatlong mad na mad asli? Kung tawagin sila, minsan tinatawag na mad tabi'i. Sabihin natin, siya yung mad alif, mad ya, at mad waw. Na kung saan pag nakita po natin sa mga litra na kasunod siya, ibig sabihin may prolong doon. Ilulong bawil natin yun. Kumbaga, ito tayo ng 1 segundo o 2 segundo. Okay? Ito po sila yung exercise. Tulad po yan. Ayan. Amino. Amino. Kung titingnan po natin yan, yung alif dito, tapos yung sa ibabaw, parang kilay, di ba? Okay, ang tawag pa rin dyan, pag binasa natin yan ay amino. Yan ang nangangahulugan na mayroong mad alif. Yan ang tinutukoy ito. Mad alif yan. Kaya itong pangalawa, pares pa rin sila kung babasahin natin. Amino. Di ba? Yung hamza, kapag nalagyan ng patha na bawel, magiging a pa rin. Pag inilagay natin sa baba, yung bawel, magiging a. Kung nalagyan natin ng parang 9, magiging o dahil dhamma. Okay. So pag binasa po natin yan, amino. Pares din ito, amino. Doon tayo umihinto sa mga nauna na litra kasi mayroon siyang mad alif. Ang tawag dyan, mayroon siyang mad alif. Kaya amino. Amino. Diba? Kapag binasa natin yan, amino, mali. Diba? Kaya amino. Ayan. Next. Ayan. Yung ya. Ang ya, saan po kasunod? Sa litrang ba. So dahil ang ba ay may bawil na kasra, ito po yung tinutukoy na kasra, tapos yung ya walang bawil, kaya ibig sabihin yan ay mad ya. Kaya pag binasa po natin kabina. Kabina. Uminto tayo sa bi dahil mayroong ya na tinatawag na mad ya. Ayan. Okay, ngayon mayroon tayong mad waw. Ito po. Yung litrang ta, mayroon siyang dhamma na patha. Dhamma na bawil. Kaya, pag binasa natin yan, patura. Dahil po yung waw ay walang bawel, pero yung unahan niya ay litrang ta na may dhamma na bawel, kaya patura. Ayan, para maging tama, patura. Pag binasa natin, patura, nawala ng sesa yung waw, di ba? Kaya patura. Ayan, may bawel na alif. May mad na alif. Kaya, salisu. Yan, salisu. Ayan. May litra, may mad na ya. Dahil yung jim ay mayroong bawil na kasra. Kaya, rajima. Rajima. Yan. Ayan, mayroon ding mad na waw. Ayan, mayroong mad na waw. Kaya, yung ha, may bawil na dhamma. Kaya, ho. Pag binasa natin yan, suhura. Suhura. Ayan. Ayan, mayroon ding mad na alif. Ayan. So, yung ka na patha, tapos may mad na alif, kaya hinto tayo dyan. Akhaka. Akhaka. So, ibig sabihin, ang
tinutukoy na bawil na long bawil, madali yan kasi siyempre tatlo lamang ating isinasaulo na mad, alif, ya, at saka waw. Alif, ya, waw. Kapag nakita po natin yan sa mga word o di kaya sa mga salita na binabasa po natin na sila'y mga walang bawil, yung alif, ya, at saka waw, kundi ang may bawil lamang ay yung unahan nila na letra. Opo, kung alimbawa yung alif, tapos ang bawil na letra na sa unahan ay pata, yun, magmamatch po tayo doon. Maghihinto tayo doon, 1 segundo, 2 segundo. Katulad po ng ating pagbabasa kanina. Okay? Pagbabasa kanina. Okay, ngayon, mag-uunahan po tayo kasi mga ilang word na makikita natin ngayon. Mag-uunahan po tayo habang ating oras ay tumatakbo. Okay? Kung sinong unang makapagbasa, automatic yan, mayroon siyang 1 point inshallah. Okay, magsisimula na po tayo. Basta pa, tingnan niyo po, alin ang mayroong mad alif ba, o mad ya, o mad waw. Tapos babasahin natin sa tamang pagbasa. Okay, ready tayo 1, 2, 3, yan po. Basa. Badila. Yan, si Amina Tabura. Badila, nauna po siya. Ayan, para ma-score tayo agad. Okay, next. Duko. Sino yung una nakapagbasa? Si Amina rin? Amina rin. Dalawang Amina, Amina Tabura at saka Zahra Amina. Okay, next. Rafiko. Ayan, si Vicky pang tama kasi Rafiko, mayroong mad. Ayan, mayroong mad. Alif, yan, Rafiko. Okay, next. Morila. Muzila. Yan, si Amina Zahra, Muzila. Muzila kasi mad, yan. Yan po, basa. Posoka. Masala, si Amina Zahra, Posoka. Next. Sabira. Ayan, Sabira, mayroong mad alif. Okay, next. Radiya. Masala. Si Amina Zahra. Next. Potora. Yan, Putura. Next, si Amina Tabura. Next. Dalima. And tama, si Zahra. Amina Zahra. Next. Baira. Pakiulit. Baida. Tama, Baida. Baida. Yeah, Baida. Okay, next. Yes, Yaguta. Masalah, si Vicky, Yaguta. Next. Apa yun? Oh, si Vicky. Next. Pariku. Pariko. Pariko, tama, si Amina. Next. Sakila. Amina Zahra, Sakila. Next. Kudu. Ono. Sino yung nauna? Si ano yata? Si Jen, ano? Kuno. Okay, next. Laiba. Pakiulit. Laiba. Laiba. Kasi nandun na yung mad alif. Next. Yamino. Masala. Zahra. Next. Nora. Ay, sabay na sila. Okay, walang bibigyan ng points pag sabay. Next.
Falirda. Walida. 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 Amina. Sabura. Next. Bahira. Tahira. 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 Okay, next. Kasufa. Okay, ulit. Kusufa. 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 Okay. Kusufa. Next. Ulaa. Ulaya. Tama, Ulaya. 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 Okay. Dahil po, tamang-tama, 10 o'clock, hanggang sa tayo sa 3. Opo, bali sa next na Monday po ay magpapatuloy po tayo sa lesson 4. Opo, at inshallah, naway tuloy-tuloy, wala pong maging hadlang para matapos natin kagad ang ating, kumbaga, mga lesson. Pero huwag natin kaligtaan kapag naka-lesson 5 po tayo, balik-aral, review po tayo ulit, tapos saka na lang po mag-exam. So bago tayo lilipat sa 6 ay, lesson 6 ay mag-exam po muna tayo bago tayo lilipat inshallah. So dahil po tapos na ating oras, bali kung meron po tayong nais itanong patungkol po sa ating pong napag-aralan o itong ating review ay pwede tayo magtanong inshallah. Mayroon ba kayong katanungan? Okay, so siguro naman malinaw po lahat. Okay, dahil po tapos ang ating oras, unang-una po, ating pong inihiling sa dakilang lumikha na naway tanggapin niya ang ating oras na ginugugol sa kanyang landas at ipagkalo po sa atin yung ating layunin na paano tayo matuto makapagbasa ng tama sa Arabic na kung saan sa Quran, dahil ang pinakalayunin po natin ay pagbabasa ng Quran. Lahat ng mga nag-aaral ng Arabic, ang pinakalayunin po nila ay makapagbasa sila ng Quran. Kasi kapag natuto tayo magbasa ng Arabic, siyempre magbabasa pa rin tayo ng Quran. Yun ang pinakalayunin natin, dahil para makamit natin yung ganting pala na bawat isang litra ay meron tayong 10 mabuti na ipagkakaloob ng Allah na gantimpala para sa atin po yan. Okay. Sa mga baguhan, kung mayroong pagbaguhan, nakalabas yata sino ba? Si Dim. Dahil siya rin yung bago sa atin, hindi pa masyadong naisauluang Arabic alphabet. So, huwag po natin kaligtaan na hindi lang ito yung oras na pag-aaral po natin. Pag mayroon tayong mga bakanting oras, pwede natin yung gamitin sa pagpapatuloy sa pag-aaral, sa pamamagitan ng ating pong mga halimbawa. Sabihin natin, yung mga cellphone natin, may mga naka-download po dyan, o di kaya may mga naka-post, daming mga scholar, mga guro na nagpo-post po patungkol sa Arabic alphabet. Dami yan, lesson 1 hanggang sa ilang lesson po yan, mga advance pa yung iba. So pwede rin tayo magbalik-aral doon para pagdating ng oras nating pag-aral, madali sa atin kasi parang naka-review po tayo. Tingnan niyo po, bakit yung iba madali natuto? Bakit? Dahil hindi lang pumupuko sa ating pag-aaral, kundi nagbibigay pa rin siya ng sobra sa kanyang oras sa mga, kumbaga, ibang pinag-aaralan. Kumbaga, lahat ng mga pinag-aaralan, pumapasok, o di kaya pinag-aaralan niya sa sarili niya, kaya madali po siya natuto. Kung sino yung maraming ibinibigay na oras, kaya po na madali po siya matuto po, inshallah. Okay, so hanggang dito po lamang. Inshallah po, bukas na naman ang ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa mga advanced, sa marunong na. Kami po ay nag-iimbita po sa inyo, nakabukas ang pag-aaral sa atin, sa mga halimbawa, katulad hindi pa masyadong magaling sa mga magkakadikit. So, kung magbibigay pa rin ng oras, makikinig doon, malamang po madali kayo matuto at saka marami kayong ma-experience doon. Kasi yung pag-aaral po namin sa Tuesday at saka Wednesday ay talagang Quran kaagad na binabasa po natin. So, marami kayong ma-implement doon. Halimbawa, itong pagbabasa ninyo, pag sinusundan niyo yung mga nagbabasa, madali niyo makuha yan dahil siyempre ngayon ay nakikilala niyo po yung mga bawat litra sa Arabic alphabet.
Normal. Mayroon tayong mga mapapansin doon na mga litra na naiba yung mga anyo, pero yung mga iba hindi, kaya mas madali po yun. So, basta lang tumutok po tayo sa pag-aaral, nang sa ganun ay matuto tayo kagad, inshallah. Mapalad po ang mga kapatid na natuto magbasa ng Arabic o sa Quran po. Bakit? Dahil siyempre, nabibigyan sila ng pagkakataon na nababasa po nila ang banal na Quran na kung saan salita mismo ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Di ba napakaganda? Ako, alimbawa, natuto ako magbasa ng Quran. Nababasa ko na yung mismong ipinahayag na kasulatan na original na banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, nandiyan na yung mga translate sa Tagalog, sa English, so pwede natin makuha rin pati yung kahulugan niya dahil siyempre kapag natuto tayo magbasa at basahin din na yung mga kahulugan, so malalaman po natin kung anong mga ibig pagkahulugan ng ating pong binabasa. So sana po hindi ito panghuli, ito ay pang simula para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Basahin po natin. Tanong po, may tanong? Amina po. Ustad, pwede ko ilagay dito yung link ng isang pinag-aaralan ko sa Facebook para malaman din nila. Maganda rin na yung pang tulong-tulong po, inshallah. Opo, wala pong Yan problema. po, may link po ako sinad mga sister na yun yung ina-attendan ko na isa ring Arabic class. Inshallah, maka-attend din kayo. Para rin makadagdag na kaalaman niya, inshallah. At dagdag na gantimpala kasi sa bawat segundo, minuto, oras na binibigyan natin, may gantimpala pa rin nakapalita, inshallah. So hanggang dito po lamang, lagi natin pong binabasa, babasahin yung isang sunnah bago tayo maghiwalay. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay po.